Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, 4 na malalaking barko ng China pinalaya sa pinag-aagawang teritoryo, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Sinabi ng Coast Guard Administration o CGA ng Taiwan noong Miyerkules na pinaalis nito ang 4 na barko ng Chinese Coast Guard na pumasok sa tubig na kontrolado ng Taiwan sa labas ng bansa sa bahagi ng Kinmen County noong araw na yun. Ang mga barko ng China Coast Guard na 14603, 14608, 14609, at 14513 ay naglayag sa restricted water sa labas ng Kinmen Islands, mula sa timog silangan ng Liaolua Bay at timog kanluran ng Damao Mountain, sinabi ng Kinmen Matsu Penghu branch ng CGA sa isang pahayag. Bilang tugon, nagpadala ang Taiwan ng 4 din na mga patrol vessel upang sundan ang mga barko ng China at mag-broadcast ng mga babala at inaabisuhan na umalis sila sa lugar. Ayon sa pahayag, ang mga sasakyang pandagat ng China ay agad naman umalis sa lugar dahil na rin sa presensya ng Taiwan. Narito nga po ang actual video, panoorin po ninyo. 呼叫中国海警146洞沟，呼叫中国海警146洞沟，这里是中华民国海监署 PP181艇广播，你未经许可进入我方海域，你的行动已影响我国海域秩序及安全，请立即转向，尽速离开我方水域，否则我船将依法采取必要行动。 China Coast Guard 14608. China Coast Guard 14608. This is ROC Taiwan Coast Guard patrol vessel PB-183 calling. You have illegally entered our jurisdictional water without permission. Your actions have affected maritime order and security of ROC Taiwan. Adjust your course away and leave immediately, or we will take necessary action under the act of ROC. Pinabulaanan ng sangay ang pahayag na ipinost ng China Coast Guard sa social networking app na WeChat, na nagsasabing ang 4 na barko ay nagsasagawa ng routine patrol sa lugar. Ang insidente noong Miyerkules ay dumating kasabay ng isang katulad na kaganapan noong Martes, nang ang parehong 4 na barko ng China ay pumasok sa tubig na kontrolado ng Taiwan at nanatili roon ng higit sa 2 oras bago umalis. Ayon sa sangay, na nag-deploy din ng mga sasakyang dagat upang sundan ang mga barko ng China noong araw na yun. Sa karaniwan, ang mga naturang panghihimasok ay nangyayari 4 na beses sa isang buwan at tumatagal ng 2 oras sa bawat pagkakataon. Idinagdag ng sangay, makikita natin sa video kung paano tumindig ang maliliit na barko ng Taiwan laban sa dambuhalang barko ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Kung ganito lamang sana ang ginagawa din ng Pilipinas na nagpapakita ng lakas at tapang sa nangyayaring tapatan at gitgitan sa West Philippine Sea, ay matagumpay sana tayong napapaalis ang mga Chinese Coast Guard. Hindi nagpatinag sa laki ng barko ng China ang Taiwan Coast Guard at patuloy na nanindigan dahil maririnig natin sa kanilang hamon sa radyo na may tapang ang kanilang pagsasalita. Sana ay matutunan din ng Pilipinas ang ganitong strategy upang hindi tayo maliitin ng China Coast Guard kahit kulang at maliliit lamang ang ating mga barkong pinapadala sa West Philippine Sea. Ibinahagi ni Captain George de la Cruz, kapitan ng barkong MV Kapitan Felix Oca, na matagumpay na nakalapit ang barko sa Pag-asa Island ng West Philippine Sea. So, luckily naman kanina nang dumating tayo kahit pa paano, at least na vision na nakita pa natin yung ating, naka-approach pa tayo ng malapit sa Pag-asa. So, successfully naman, and very good. Malapit po. About 2.5 to 3 miles ang natin nakalapit tayo sa Pag-asa. Kanina nung huminto yung ulan, siguro nakita nyo naman. So, meron na silang nandun na may establishment ng doon sa kwan. Masayang ibinahagi din ni atin ito Coalition Mission Commander Rafaela David, na naging matagumpay ang civilian mission ng koalisyon sa paglalayag nito tungo Pag-asa Island ng West Philippine Sea. Ng West Philippine Sea, ating ito coalition, I think pwede na nating sabihin, mission accomplished tayo sa ating 3rd civilian mission. Ito ay moment of triumph. Tagumpay ito hindi lang ng mga members ng ating ito coalition, pero ng lahat ng Pilipino na nangangarap ng kapayapaan at hustisya, lalo na pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Tayo ay
nakapag-jamming, tayo ay nakapag-concert. This is again a historic mission because it's the first ever concert at sea for peace na ginanap natin dito sa West Philippine Sea. At ang maganda sa mission na ito, hindi lang mga Filipino artists ang tumugtog at nakikanta, nakijam din yung mga artists dun sa mga karatig bansa natin. Meron tayong artists mula sa Malaysia, Indonesia, South Korea, at meron pa ngang nagpahabol ng video na isa pang artist from Malaysia. At meron pa rin from Japan, ano? So talagang makikita mo dito, hindi lang mga Pilipino, pero yung mga neighboring countries, yung mga mamamayan ng neighboring countries natin ang gusto ang kapayapaan sa ating rehiyon. At kasama nating tumitindig laban dun sa pambubuli ng China. So again, mission accomplished po tayo. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.